breaking news ngayon mga kababayan. Pinaila na po ng plunder case si Senator Rodante Marcoleta. So yan ngayon ang breaking news. Ombudsman files plunder case versus Marcoleta. Sinampahan na ng Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta ng kasong plunder kaugnay ng tinanggap na 75 million pesong campaign donation noong halalan 2025, ngunit hindi diniklara sa kanyang salin. Hindi po magpapasindag po sa rally ng INC. Kasi po kung magpapasindak na yung gobyerno, kasi member ng INC or any religious organization, it will become a very bad precedent na idadaan sa mass action, idadaan sa braso, sa lakas. Pag nagpasindak yung ating gobyerno, wala na. Hindi na po irerespeto yung ating justice system. It will be a total breakdown ng ating hustisya, mga kababayan, pag ganon. Anyway, sabi naman po ni Marcoleta, handa siya na magpakulong. At sabi nga natin, abogado si Marcoleta, kung tingin niya hindi masama, wala siyang nalabag na batas na malinaw na may nalabag. Pag binasa mo yung plunder law, pasok na pasok mga kababayan. Yung tumanggap directly or indirectly, na-discuss na natin po. Kahit hindi po public fund, galing sa pribadong pondo, pag tumanggap ka, isang government official ka, sa ordinary employee nga po, bawal lang tumanggap ng regalo kahit Pasko. Di ba? Yung tumanggap ka ng simple gift, bawal yon. Kasi unang-una, may Christmas gift na binibigay yung gobyerno. May 13-month pay. Diba? Minsan may dagdag pa mga kababayan na bigas, isang sakong bigas. So may batas mga kababayan na sumasaklaw sa pag-uugali, how you behave as a public officer, public employee. Kasi nga yung inaiwasan dito, yung gamitin mo yung posisyon para magpayaman. Di ba? Ayan kung ayaw mo, wag kang pumasok sa gobyerno. Yun man lang po, ipumasok sa gobyerno. Congressman pa siya. Mambabatas. Pagkatapos, lawmaker ka, lawbreaker ka. And worse mga kababayan, he is an officer of the court. He is a lawyer. Sabi ko nga mga kababayan, ako nga po, hindi abogado, alam ko, journalist lang tayo. Kasi siyempre, bilang journalist, tagapagbalita tayo, komentarista tayo, updated tayo mga kababayan sa mga legislation, yung mga pinapasang batas, binabalita natin. So ito, kasama sa mga batas na naipasa, itong plunder. He must know kasi abogado siya. Ang mali sa kanya mga kababayan, ayon, pinagyabang pa niya sa kanyang programa doon sa Net25. Pinagyabang niya. Yan tuloy. Pinahamak ni Marcoleta yung kanyang sarili. Tapos sasabihin ni Marcoleta na ginagawan daw siya ng kaso. Paano ginawan siya ng kaso? Ikaw yung gumawa ng kaso sa sarili mo. At yung ebidensya ay binigay mo mismo mula sa yung bibig mismo yung ebidensya. Sinabi mo mismo, mga kababayan, sinabi niya mismo sa kanyang programa, may mga kaibigan na niya ako na nagbigay sa akin ng pera. Ang gustuhan nilang mangyari lang, wag ko daw sasabihin kung sino sila. Sikreto lang. Ayun. Dito nag-ugat mga kababayan yung problema ni Marcoleta. Plunder, non-bailable siya. At once, mga kababayan, na ilabas yung sumurrender na lang siya. Samahan na niya si Jingo Estrada.
mga kababayan. At yung mga propaganda nila, lalo ni Amy Marcos at saka ni Alan Peter Cayetano, uubusin daw sila sa opposition. Talagang dapat maubos kayo kasi puro mga kaalyado mo yung sangkot sa kung ano-anong katarantaduhan, flood control, pati yung pagpatakas kay Bato de la Rosa, obstruction of justice. And yung mga sangkot doon, lahat yung 13, yung former majority senator, sila yung nandoon sa the Senate is under attack. Tapos nagsalita pa si Robin Padilla, mga kababayan kahapon, nagdi-deny na pinatakas. Kung sana alam ko, pinatakas ko na lang. Pinatakas mo nga. Kasi kung hindi mo pinatakas, sinamahan mo nga nakita nakita mga kababayan sa tawag dito, CCTV, ikaw yung kasama sa paglabas. Kayo nga po siguro yung nag-drive ng white anong vehicle yon? Land Cruiser yata yon, mga kababayan. Papalayo, mga kababayan, tapos bumaba daw si Bato somewhere sa Tapos hindi na po nagpakita. So ang ibig sabihin, pinatakas. Unang-una, di ba nilagay ninyo sa custody, protective custody ng Senado? Napakalinaw yon. Full coverage yung media. In-announce mismo ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, ang tanong, asa na yung nasa protective custody ninyo? Di ba? Wala na. Hindi na nagpapakita. So, malinaw na pinatakas. Tapos sasabihin ni Alan Peter Cayetano na uubusin sila. Dapat kayong maubos kasi puro katarantaduhan yung mga pinagagawa ninyo. Puro labag sa batas. Obstruction of justice. Tapos magrarally kayo dyan sa People Power Monument. Binaboy ninyo yung People Power Monument to shield Marcoleta. And ultimately, sa reading natin, to shield Sara Duterte. Hindi kayo nagtagumpay. Kagabi, in-announce ni Edwil Sabala, uwian na daw sila. Kasi naiparating na nila yung mensahe sa ating gobyerno. Unang araw pa lang ng walang permit na rally ninyo, naiparating na ninyo sa gobyerno, ginawa pa ninyong 2 araw. Tapos dinagdagan pa ninyo ng pangatlo. Nang masense ninyo na hindi ninyo makuha yung target ninyong 100,000 na magrarally, ayun. Pinawi na lang yung mga participants kasi lalong kumunti yung mga nakumbinsi ninyo. Pati yung mga members nagduda na. Di ba? Pointless kasi yung pinaglalaban ninyo. Malinaw, inadmit ni Marcoleta yung pagtanggap niya ng 75 million. And very clear sa batas, kahit tingnan ninyo, i-search ninyo, bawal ang tumanggap ng gift, lalo pat napakalaking pera. At di niyan dineclare sa SALN. Sa SOSE, hindi niya dineclare. So, malinaw na violation ng SALN law at ng plunder law. So, non-bailable siya, makukulong siya ngayon. So, surrender ka na lang. Kung naniniwala ka na wala kang kasalanan, defend yourself in court, not on the streets. Di ba? Hindi ka maabsuelto dyan sa kakadaldal mo dyan sa rally. Naperwisyo pa yung mga tao, lalo nagalit sa inyo. Yun ang nangyari, mga kababayan, kahapon for the past 3 days. Nagalit sa kanila. Sabi dito, mga kababayan, sa balita, naisampa na ng Office of the Ombudsman, News 5. Basahin ko po. Plunder case versus Senator Marcoleta. Naisampa na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang non-bailable na kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta ngayong Biyernes, July 3. Kaugnay ito ng 75 million campaign donations na natanggap umano ng senador pero hindi diniklara noong 2025 election sa SOSE niya. Kasama rin sa sinampaan ng kasong plunder ang mga donor ni Marcoleta na si Mike Defensor.
Si Mike Defensor may damay dito sa plunder as donor. Tapos may isa pang kaso niya, yung kinasuhan siya ng NBI, qualified human trafficking. Yung doon sa bar niya, KT Bar, tapos yung Blue Hotel niya, naulihan ng 54 yung na-rescue na mga kababayan, biktima ng human trafficking. Yung donor niya na si Mike Defensor, si Joseph Espirito at si Aristotol Biray. So, kaya 75 million. 30 million yung galing kay Mike Defensor, 25 million kay Joseph Espirito at sa kay Aristotol, 20 million yata yun yung donation. Kaya 75. Itinuloy ng ombudsman ang paghain ng kaso sa kabila ng ilang araw na kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Marcoleta. Hindi po maaari na dahil nag-rally kayo, hindi nakakasuhan. So, magiging banana republic po tayo. Kiko-kiko, laughing stock tayo sa buong mundo. Yung Pilipinas pa naman, mga kababayan, nasa kuana po tayo, upper middle income status na, mayaman na yung Pilipinas. Pagkatapos, pagdating sa justice system po, banana republic tayo. Hindi po maaari ang ganun. Tama po. Ito yung ebidensya, mga kababayan, mismo galing sa bibig ni Marcoleta. Okay. Ang marami po sa inyo ay nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, ang mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Nagbigay daw. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa iyo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa Marami lang daw. ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana mo muna kaming i-disclose ang identity. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa Malinaw. inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, ang mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Nagbigay Alam mo, talaga. pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa iyo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana mo muna kaming i-disclose ang identity. Diba? So, na pala nilo sa rally? Pwede wala. Diretso yung plunder case. At makukulong si Rodante Marcoleta. So, hindi na siya pwedeng tumakbo bilang vice presidente ni Sara kung kinoconsider siya na vice presidente. Sa bagay, si Sara po hindi naman po pwedeng tumakbo kasi malamang makonvict si Sara sa lakas ng ebidensya. So, bukya yung mga DDS. Wala na kayo sa national position. Iyak ngayon si Amy Marcos, si Robin Padilla. Ayan man lang po, mga kababayan. Yan kasi gumawa kayo ng kasalanan, panagutan ninyo sa batas. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.